yan ipamahagi, hindi naman libre. No? Pwede nilang ipasok po yan sa mga government agencies na pwedeng bilhin ng government, huhulugan ng mga tao. Meron pong ganong agencies ang ating government na makakatulong. At yun nga, sana tumawag din sila sa ating community kasi meron tayong lote na ginawang ganon sa ngayon. Kung susundan natin, bago tayo magpunta sa manggagamot, dumulog tayo sa ating Diyos na buhay, sigurado pagalingin tayo. Sa ating buhay, Kristiyano po, kung titingnan natin sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. No? Ibig sabihin, para sa akin ito, hindi na tayo nasa kamunduhan. Sabi ko nga kay Hermen nung Lunes, ubo-ubo siya pumunta sa amin. Lalo ka sanang nag-vigil, pinagaling ka na ni Lord, hindi ka na mag-absent ang matagal. O, di ba kabaliktaran yun? Yung walang turo sa ganyan sa mga manggagamot. Pag nagkasakit ka, kailan ka magpahinga. Pag nakasakit ka, lalo ka magbibigil. Parang si Brother Carrie, no? Na-paralyze siya. O, nag-3-day fasting, nakatayo. O, di ba baliktad yun? Sinabi nga, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Na umaasa lang tayo kay Kristo, dahil bago na nga sa ating Panginoong Hesus, dahil bago na nga tayo. No? Hindi na tayo umaasa kung ano pang inaasahan natin. Isipin mo lang, sa isip at puso. Di ba madalas, sasabihin natin, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ano ba sabi sa St. John 3:16? Sabi, God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not die but have eternal life. Di ba? Kung isipin mo, mahal na mahal tayo ng Diyos, isipin mo, mahal ka ng Diyos. Ano sabi sa St. John chapter 10 verse 10? Naparito ako upang aking mga tupay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Kung isipin mo lang na mahal ka ng Diyos, di ba ang sarap? Di ba ang sarap? Meron nga lang mambola sa iyo na tayo mga babae, madali man mabola ng mga lalaki. Meron nga lang mambola, lalo tayo mga matatanda na, mabola lang tayo konti, maniwala na ta. Yung pa kayang sasabihan tayo na mahal tayo ng Diyos, diba? Ang sarap-sarap pakiramdam natin. Kaya lang naging ano na lang kasi yun, nagiging ordinary na lang sa tao na mahal ako ng Panginoon. Pero hindi talaga totoong ramdam ang pagmamahal ng Diyos. Kung isipin mo, pag nilay-nilayan mo mabuti, na mahal pala ako ng Panginoon, di ba para kang malasing? No? Subukan yung magnilay-nilay, ikaw mag-isa na, o nga, ano, mahal nga pala ako ng Diyos. Talagang, ramdam mo yung pagmamahal niya, isipin mo, Diyos yan, minahal ka ng husto, hindi ba nakakalasing yun? Wow! Mahal na mahal ako ng Panginoon. Yung asawa ko nga, mahal na mahal ako, pinagyayabang mo palagi. Tingnan mo si Bing. Karating lang asawa niya galing Saudi, hindi na nag-vigil. O, tingnan mo. No? Kasi mahal na mahal siya ng asawa niya, proud na proud siya. Tayo ba kaya na mahal tayo ng ating Panginoon? Hindi tayo magiging proud na hindi kaya niya tayo pagagalingin kung unahin natin siya sa ating buhay. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya lang yung pagmamahal ng Diyos sa atin, para bang naging ordinary na lang. Para bang ordinary na, I love you. Di ba? Mga lalaki, pag nagbula-bula dyan, I love you. Sige nga, bukang bibigla yung I love you na yan. Maski mga babae, I love you. O, hindi naman totoong I love you. Pero sa totoo lang, tingnan mo how much God loves us so much. Ano bang ginagawa ng Diyos sa atin? No, sa katigasan ng ulo natin, pinapayagan na niya ang karamdaman. Pinapayagan na niya iba-ibang sakit. No, kasi marami na ang tao ngayon, ang I love you nila, yung mga material things dito sa mundo. No? Palagi ko ito ulit-ulit. Mag-asawa, kakakasalang, pupuntang abroad. No, tingnan mo. No, iniwan yung asawa, kay maghanap ng kwarta. No, ilang araw lang yung nag-asawa, o, tanawara, pero hindi pa nga nagkaanak, nag-abroad na. Hallelujah talaga. Uy, kaya, kung babalikan po natin, no, brothers and sisters, sa ating worship mamaya, isipin natin mabuti kung gaano kasarap na minahal tayo ng ating Panginoon.
kung sino man sa atin ang may karamdaman, yun lang pagmamahal ng Diyos na dapat ating ramdamin, ating i-internalize. Pagkagalingan ka talaga. Yung pagmamahal na yun, sigurado, no, yun ang magiging source ng kagalingan ng ating mga karamdaman. Yun po ang maging gagamitin ng Diyos na tayo sagutin sa ating mga kailangan. No? Kanina nag-share si Sister Nelia, no, na ang tagal na daw yung anak niya walang trabaho. No? Sabi ko nga, sana nag-LSS na yung anak niya. Sigurado bibigyan ng magandang trabaho. No? Kasi unahin talaga natin ang Panginoon. Talagang, kung isipin mo na mahal ka, biruin mo, Diyos yan, minahal ka ng husto, di ba? Amen? Wala nang ibang kasing sarap. Amen. Hallelujah, praise God.